views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na nakatutok na po sa atin sa pamamagitan po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. Ayan, so isang panibagong episode na naman po ang ating matutunghayan dito po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So bago po tayo magsimula, syempre the usual, babatiin po muna natin ang ating mga boss, ang ating mga ma'am sensors dito po sa ating ahensyang Filmek. Starting off with our Director for Dr. Janicia Alvindia, sa ating pong Deputy Director, Director Joel Dator, sa ating pong mga Division Chiefs and Section Heads. Ayan, shout out ko na po, of course, ang ating very supportive na Administrative Division Chief, Sir Jerry Villanosa, at gayon din sa ating Applied Communication Division Chief, Sir Elijah Davalos. At syempre, sa lahat po ng mga Section Heads natin, sa buong Filmek community, sa mga guards on duty po natin, utility personnel, at syempre sa mga nag-fun run po kanina umaga, ayan, good morning po, good afternoon po sa atin. Good morning talaga, ayan. But anyways, ayan po sa lahat din po ng ating mga kapitbahay na ahensya, magandang araw po sa inyo. Sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa kanilang mga sasakyan po, at sa mga nakatravel po natin na mga kasamahan sa Filmek, ayan, safe travels po sa inyong lahat. Ayan. Syempre, babatiin din po natin ang ating mga karadyo at Karadyo Agri at Kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna pa rin po ng kanilang Executive Director, Dr. Jan De Leon. Bukod po sa tayo po ay patuloy na napakikinggan sa 90.1 FM channel ng mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek, gayon din po sa DA PhilRice, RSF Extension page, at gayon din po sa DA Filmek. Kaya naman po, kung meron po kayong mga nais na batiin, mga i-shoutout, mga comments po, at ilang pang mga katanungan sa ating pong pag-uusapan, maaari nyo po itong i-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. At gayon din po, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, suggestions, at pagbati po sa ating Radyo Agri text hotline 0962-119-7445. Gayon din po, bukas din po ang PhilRice hotline na 0917-111-7423 para po sa mga katanungan, suggestions, at ilan pang mga impormasyon na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Sa ating pong episode ngayong araw, meron po tayong bagong makakasama, ang ating pong bagong kapalay at isa rin po sa mga interns ng PhilRice mula po sa Development Communication Department ng Central Luzon State University. Ayan, magandang araw sa iyo, kapalay Crystal Faye Fajardo. Yan, good afternoon and good afternoon, Ate Badet. So, good afternoon sa ating live viewers sa lahat ng Facebook page and sa mga nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. So, mamaya, feeling ko yung listahan mo ng mga shoutouts mo ay i-mention natin mamaya yung mga friends mo, ayan, yung family mo, yan. But, anyways, syempre sa pagpapatuloy po ng ating programa, kagaya po ng ating mga naibabahagi na, patuloy po na pinagkakatiwalaan ng mga ahensyang gaya ng PhilRice ang potensyal ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalaya. Ayon nga po sa isang report ng NTC, sa 1,000 active radio stations po sa bansa ay 300 na po dito ay engaged po pagdating sa mga agriculture programs. Yan. Sa loob ng 10 taon ay patuloy ang partnership at engagement nito sa mga radio station gaya ng Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa mga magsasaka. Ang mga engagement na ito ay tinatawag ng Palay Bida, kung saan po ang isang Radyo Agri sa nakatuwang na
sa pagbibigay ng mga bago at relevant information sa ating mga kapalay at karadyo agri. Ayan. So, para po sa ating topic or ating episode po ngayong araw, dahil nga po March na at ipinagdiriwang po natin of course ang National Women's Month. So ang tema nga po ngayong taon ay Lead Like a Babaylan. So ang babaylan po ay ito yung mga kababaihang leader noon pang sinaunang panahon. Sila rin po ay nagsiserve noon as gabay, healers at tagapangalaga ng kaalaman. Sa tema pong ito nga ay ang pagpupugay sa likas na talino, tapang at malasakit ng kababaihan bilang mga pinuno na siyang gumagabay at nagbubuklod po sa ating komunidad. Pinapaalala rin sa atin na hindi limited edition ang appreciation na nagawa ng mga kababaihan. Lagi nating iparamdam na sila ay mahalaga. Ang lakas at pamumuno ng kababaihan o niwana ay hindi na bago o hiram lapang. Ito ay likas na karapatan na patuloy nating kinikilala araw-araw, hindi lamang tuwing Marso. Kinikilala natin ang ambag nila sa tahanan, paaralan, opisina, komunidad at lalo na sa sektor ng agrikultura, maging sa research, kooperatiba, extension at development worker. Ang kababaihan ay hindi lang katuwang kundi tunay na mga leader. Ayan, totoo po yan. Kaya po ngayong araw, ayan, makakasama po natin via Zoom si Kapalay Laarni Mandia. Siya po ang head ng Community Relations Office po ng PhilRise para naman po ibahagi ang kanyang kwento, karanasan at inspirasyon bilang isang babae sa sektor ng agrikultura. Ayan, magandang araw po, Kapalay Laarni. Ayan, so bago po tayo magsimula sa ating talakayan, ayan, batiin po muna ninyo ang ating mga kapalay at karadyo agri na nakasubaybay po sa ating programa ngayon. Ayan, mabuhay. So isang magandang hapon po sa ating lahat. So lalong-lalo na po sa masugid na tagapakinig ngayong hapon ng Radyo Agri FM. Ganon din sa iyo, Miss Cristel and Miss Badet, magandang hapon. So binabati ko rin po ang aking mga kasamahan ngayon dito sa PhilRise, lalong-lalo na po mula sa Community Relations Office at ang aking pong mga kasama sa Healthier Rice Program Team. So sila po ngayon ay nakatutok at nakikinig upang ako daw ay suportahan. So ayan, magandang hapon po sa lahat. Ayan. So, syempre po, supposedly po, konting background story. Ayan, actually po, dapat si Kapalay Laarni ay live po natin na makakakwentuhan ngayon, but nagkaroon po ng unexpected po na nakasabay na event po ng ating programa ngayon at with her busy schedule po ay kinailangan po na via Zoom na lang po muna yung ating kwentuhan. But still, sobrang thankful po kami, Kapalay Laarni, dahil despite your busy schedule at ayun, overlap na actually yung mga appointments ninyo ay nabigyan po ninyo pa rin kami ng time na maging guest po namin at napaka-special po ng episode natin ngayon dahil ito po ay bilang paggunita pa rin po natin sa National Women's Month na every March nga po ay ipinagdiriwang po natin dito sa ating bansa. So, with that po, habang inaayos po ng ating technical staff, ayan sina Sir Raymel and Ma'am Faydan yung ating ilang mga matters po dito sa loob ng ating himpilan. Meantime, mga Kapalay Cristel, pwede mo na siguro ibahagi kay Kapalay Laarni ang ating unang question para sa ating talakayan. So, Kapalay Laarni, bilang panimula, maaari po ba niyong ikwento kung ano ang inyong tungkulin sa bahay at sa inyong opisina? Yan, parang pang Miss Universe po yung mga naka-ready na questions. Yes, no? po. With ano po dapat? Thank you for that wonderful question. Full question, ayan. By the way, gusto ko pong humingi muna ng apology na hindi po ako nakapunta dyan ng on-site dahil may mga biglaan nga pong patawag din na meeting dito sa aming opisina. Ganun pa man, siniguro ko naman din kay Sir Minard na matutugunan ko pa rin naman yung na-commit kong time for this event na napakahalaga lalong-lalo na sa mga kababaihan dahil ang buwan na nga ito nga ay sinaselebrate natin ang National Women's Month. So para sa unang katanungan, ayan, so ano ba ang aking tungkulin sa tahanan at sa opisina? Syempre bilang sa tahanan, bilang isang ina, bilang isang may bahay at anak na rin kasi kasama ko sa aming tahanan ng aking parents pa rin bilang nag-iisang anak o ni Kaiha.
Ayan, unika iha, hindi na pagbigyan magkaroon ng kapatid. So, kaya nasa bahay pa rin, kasama pa rin ang aking mga magulang at baby pa rin nila ako hanggang ngayon. Yes. So, mahalaga ang tungkulin ko at ginagampanan kong responsibilidad sa tahanan, lalong-lalo na masiguro ang araw-araw na pangangailangan ng aking pamilya. Siyempre, katuwang ang aking asawa, maibigay ang pangangailangan ng aking mga anak, magabayan sila at mapaunawa sa kanila ang mga bagay na dapat nilang matutunan, ano ba ang tama at mali. To be honest, bukod sa pagiging nagtatrabaho sa opisina, meron din kaming business na sa bahay ko na lamang din naman siya ginagawa. So, isa rin akong tinderella kung tawagin. So, kumbaga, multitasking talaga. Kaya yung tungkulin ko sa tahanan, syempre, bukod sa maibigay yung pangangailangan ng aking pamilya, na aking mga anak, bilang katuwang din ng aking asawa, syempre, nababalanse din natin yung pagsasama. So, sabi nga, tayong mga kababaihan, isa yan sa mga strength natin, yung tagabalanse. Ayan, so, tayo ay mas diplomasya daw pagdating sa mga challenges sa relasyon man o hindi pagkakaunawaan sa tahanan. So pagdating naman sa opisina, kagaya nga po ng inyong nabanggit, so ang inyong pong lingkod ay head ng Community Relations Office sa DA PhilRice. So ang Community Relations Office po, isa sa mga gawain namin sa DA PhilRice ay maipaabot po sa publiko ang mga mensahe or advokasya, mga programa ni DA PhilRice. So kami po ang tumutugon sa mga requests for visits and learning tours sa DA PhilRice. So sa opisina din po natin, pinamumunuan ang mga lakbay palay kung saan ito po ay ginagawa every dry and wet season, so twice a year siya. Actually, meron po sana tayong lakbay palay this season, which is scheduled on March 1920, but due to memorandum circular issued po by our president, kinailangan po muna natin itong ikansela para po tayo ay magkaroon din ng contribution sa energy conservation protocols. Ganun pa man, patuloy pa rin naman po ang pagbibigay ni PhilRice or pagpapaabot ng mga mensahe at mga kaalaman sa ating mga kapalay through online. So ayan. Ang Community Relations Office din po ay ang in charge sa paggawa ng newsletter ng PhilRice. So ito po ay buwanang inilalabas ng DA PhilRice online. So kami din po, tungkulin din po ng Comrel na mag-train ng mga kabataan under the Be Responsible Leadership Camp na ginagawa rin po twice every semester. So ayan, isa po yan sa mga mahalagang tungkulin ni Community Relations Office. Kumbaga, sinisigurado po namin talaga na may goodwill and understanding between PhilRice and the general public. So yun po ang mga tungkulin na aking ginagampanan sa tahanan at sa opisina. In short, ang dami. Yes. Actually, ma'am, meron pa palang isa. Iba-iba po siya dahil Yes, bilang, iba-iba. Yes, nasa pare-parehas po tayo na nasa communications, kumbaga comms practitioners. Ang isang iniisip ko actually, Kapalay Crisel and Kapalay Arnie, yung energy po when it comes to your social life, 'di ba? Dahil everyday nakikipag iba-ibang tao ang kausap, ibang tao yung ine-entertain. So, at the end of the day, nakakatuwa pong isipin that you still have that 100% energy pagdating sa family. Tapos kasama nyo pa po ang inyong magulang sa bahay. Tapos may business pa si Kapalay Arnie. Grabe. Ang susunod ko siguro question or mamaya siguro kung kaya pa isingit, how to be you po. Diba? Oo, ikaw Kapalay Cristel, ang masasabi mo dun sa dami ng mga responsibilities and roles na kailangan gampanan ni Kapalay Arnie? Talagang kaya ng mga babae talaga mag-handle ng sabay-sabay. Ako din po, nagtitinda din po ako. Ayan, may mga certified at Tinderella tayo dito. Ayan. May so, mga business po, doon, yes no? po. Okay, so ayan. So, ikaw naman bilang Kapalay Crisel, bilang isang anak, diba? And Yes at po. the same time, Tinderella, nakaka-relate ka for sure sa ilang mga Yes. challenges and at the same time, yung araw-araw din na gawain ng isang babae sa routine din ni Kapalay Arnie. And I myself po, hindi man po ako Tinderella, pero as a mother din po, as a mother of 3, tas 4 boys ang aking anak,
Tapos kasama din ang parents, yung aking father-in-law sa bahay. So doon naman po tayo nagkakaroon ng relate. Sabi nga po ng mga Gen Zers natin yung term nila na relate. Ayan. So sige po, para po sa aking second question naman, Kapalay Arnie. So with those kinds ng inyong mga karanasan, at syempre po observation din, lalo na po nasa community relations field po kayo, ano-ano po yung mga nakikita po ninyong kahalagahan ng roles ng kababaihan po sa inyong opisina? Yes. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa opisina. So, napaka-dynamic din po kasi ng nature ng work ng mga kababaihan dito sa PhilRise, no? Meron tayo sa research, meron tayo sa development sector, meron din tayo sa admin. So, aktibo po tayong nakikibahagi sa iba't ibang antas mula technical, administrative work, hanggang sa research and management. So, hindi lang po sa numero nasusukat ang ambag ng kababaihan. Naniniwala po ako dyan, kundi sa kalidad ng serbisyo at trabahong ibinibigay natin. So, nagdadala tayo ng dedikasyon at naniniwala ako na tayong mga kababaihan, sabihin man nilang tayo ay OZ or madiwara, pero napakahalaga po na tayo ay maingat sa pagpaplano at sa mga detalye sa bawat gawain or task na ating gagawin. Kasi sa pamamagitan nun, lahat yon nakakatulong na mas maging maayos ang implementasyon or kahit na anumang proyekto o programa na meron kami dito sa PhilRise. Kaya para sa akin, masasabi ko talaga na malaki ang ginagampanan na role at napakahalaga ng ginagampanan ng role ng mga kababaihan dito sa PhilRise, lalo na sa milestone ng DA PhilRise. So, maikwento ko lang, actually dito sa DA PhilRise, equal ang management namin pagdating sa kababaihan at kalalakihan. So, out of 4 deputy officers dito sa aming opisina, 3 dito ay mga kababaihan ng aming deputy executive director. So, ayun, kumbaga empowered na rin talaga ang mga kababaihan dito sa PhilRise. Of course, hindi lang naman dito, sa iba ring mga ahensya. Yes. Ayan. Actually, dito din, dito naman po sa Philmec Kapalay Arnie, talagang ganun din, equal din po ang treatment ng kababaihan at kalalakihan. And the management ay sobrang nire-recognize po ang strength ng kababaihan. And to think, maaaring may stigma pa rin na ang engineering o ang pagiging engineer ay panlalaking trabaho or panlalaking profession. But dito po ay may mga babae po kami na mga engineers at talagang nagiging bahagi po sila sa paggawa, sa pagproseso, sa pag-conceptualize ng mga mechanization and facilities po ng PhilMec na ipinamamahagi po natin sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Nationwide po yan. So, kumbaga hindi lang nagtatapos po sa distribution or admin task ang mga kababaihan po dito sa PhilMec. But kasama din po sila sa research, kasama din sila sa paggawa at pagiging bahagi ng mechanization efforts ng PhilMec. Na kung tutuusin po pagka mech or mechanization, makina, iniisip natin or yung iba panlalaki lang. Panlalaki. Ay, hindi kaya ng babae yan kasi hindi marunong magkumpuni ang mga kababaihan. Mabigat and everything. But sa physically, yes, may mga limitations, but I would agree dun sa sinabi mo, Kapalay Arnie, na pagdating sa pagiging madiwara natin, sa mga detalye, yan. Yung ingat natin kasi sa pagpaplano ay talagang maaaring madiwara para sa iba and even sa ibang gender orientations. But yun yung strength kasi natin. Dahil kung hindi tayo magiging madiwara, hindi natin masusure na yung quality o yung kaayusan ng ating mga ginagawa. Especially dito po sa amin sa PhilMec, yung mga machines, mga facilities, we have to make sure na pagdating po sa mga recipients, sa beneficiaries natin, hindi po pwede na one-time use lang siya. Kailangan lahat from the edges, sa bawat sulok ng mga machines na yon ay talagang magagamit for long term ng ating mga kapalay na magsasaka. Ikaw, siguro kang nais na... yes po, may i-share po. Yes po. Yes, gusto ko na lang din sigurong i-mention, no. Malaking bagay din na may ganito tayong mindset or meron tayong ganitong skills kasi yung mga nag-mentor din sa atin. So dahil babae din ang aking mentor, ang aming Deputy Executive Director for Development. So parang yun yung mga talagang natutunan ko sa kanya na magmula nung napunta ako ng Community Relations Office, ay siya ko na rin namang na-apply sa lahat ng mga ginagawa namin. So shout out po sa aming
Deputy Executive Director for Development, Doc Karen Baroga. Ay, of So, course, yun Ma'am po. Karen. Ayan, hello po. Shout out po kay Ma'am Karen. Ayan, so sige, proceed na tayo sa ating next question. Kapalay So, Cristel. for the third question po, ano ang mga katangian ng kababaihan na sa palagay nyo ay nakakaragdag lakas sa inyong kinabibilangang opisina o sa PhilRise bilang organisasyon? Napakagandang tanong. Yes, actually po. Alam niyo po, pag sinabi natin Community Relations Office, kasi parang matik yon na ikaw yung humaharap talaga sa tao. Totoo po. So parang pagdating sa katangian, ang unang titingnan dyan, presentable ka ba? Energetic ka ba? Parang pagka-introvert ka, hindi ka pwede sa ganitong larangan ng trabaho. So parang yun yung unang-unang katangian siguro, yung commitment to serve, working with heart, parang leading with heart. So, yun kasi yung parang sa kabila ng pagod, sa dami ng trabaho. Imagine po nangyayari sa amin na in a day, 5 grupo na sabay-sabay na nandito sa PhilRise. Wow. And to think na kami po ay ilang tao lamang din dito sa Comrel. Pero nagagawa at nagagampanan naman pa rin natin ang ating tungkulin na at the end of the day, happy pa rin kahit pagod. So yun siguro yung isa sa mga katangian din talaga ng mga kababaihan na nakakadagdag din sa lakas ng aming opisina dito sa PhilRise, yung pagiging masayahin. Yan. Yes. Hindi So, po baga- pwede na na pag na-meet yung meron na agad yung impression na parang ay, hindi Yes. naman approachable, hindi welcoming, ganun. Oo, hindi lang basta galing at talino, dapat medyo creative ka din, no? Lalo na at iba-iba yung sektor na pinanggagalingan ng ating mga bisita. Meron tayong mga estudyante, may mga senior citizen, Yes. may mga scientists. So, nag-iibang tao kami every time. Multiple Parang personalities po maganda ba talaga. yun? Parang maganda ba siyang katangian? Nag-iibang tao kami every time. Pero yun, siguro, yun yung mga nakikita kong advantage din namin. Yun yung papadagdag lakas sa amin. Kapag may mga ganong katangian ang mga tao na nandito sa Community Relations Office, kahit gaano kadami ang trabaho, kahit gaano kahirap, yes, masasabi nating mahirap, pero at the end of the day, fulfilling, very rewarding. So, yun yan. Dala kasi namin ang pangalan ng PhilRise. Yun Sabi po, nga, parang, oo. oo. Kaya nga ang aming principle dito, ang aming guiding principle, every time na meron po kaming tatanggaping bisita, lagi namin sinasabi na tanggapin ang ating mga panauhin ng may ngiti, pag-iingat at pagtugon. So, isa po yan sa mga excellent brand of service ni PhilRise na every time na pupunta ang ating mga bisita dito, kailangan laging nakangiti. Laging tutugunan ng kanilang may pangailangan ng may pag-iingat. Tama, totoo po Ganun yan. po. Ayan. And ako naman po personally, nabalitaan ko po na kayo po ay Development Communication alumni po. Tama? Yes. Yes, ayan. So bilang pare-parehas po tayo na nasa DevCom, ayan si Kapalay Cristel ay nag-graduate din sa Development Communication na degree. So nagigets po talaga namin at relate po dun sa part na kailangan approachable po tayo, kailangan welcoming kasi tayo po ay nagiging branding na part na tayo ng Yes. branding po ng ating organization. Kaya po sa atin pa lang Alam mo- dapat. Yes po. Ma'am Badette, no? Mhm. May ganitong thinking kasi noon sa DevCom, Mhm. parang Yan, social, isingin na natin. Yes po. Inglesera, mga ganyan, Ah, yes. parang konyo-konyo. Yes. Parang nung panahon namin, ganyan ang tingin sa mga DevCom. Pero pagka nandun ka na sa talagang, kumbaga nga, nasa real world ka na, parang iba talaga yung masasabi ko talaga na may puso ka sa paglilingkod para kahit anong ibigay sa yung trabaho, magagawa mo siya talaga. Yes. So, yun, hindi po pang social ang pagiging development communication practitioner. Yun lamang po ang gusto kong linawin. Yes. Feeling ko agree kami dalawa ni Yes Kapalay po. Cristel dyan dahil kumbaga tayo nga po dapat ay merong part sa atin na dapat jack of all trades tayo. Yes. Iba-iba ang ating strength when it comes to communication. Pero yun, hindi man may mga part na konyo siguro kung kinakailangan, pero cowboy I must say na Yes. cowboy po ang mga DevCom dahil papuntahin sa field kahit mabilad,
lumusong sa Sa bukid. putik. Di ba? Yes, On the go po. talaga ang mga DevCom. Ayan. Shout out po sa DevCom Department. Ayan ng CLSU dahil Ayan. syempre nandun din po yung ating mga mentors din when we, of course, nung pumasok po tayo sa degree na ito. And of course, si Kapalay Cristel ay gagraduate din with the same degree. Ayan, nako. Sige. Ay, bago po Ma'am Padet, Yes, matanong ma'am. ko lang, sa CLSU din po kayo? Yes po. Yes po. So, Wag na malamang po, wag na po magtanungan ko anong batch. Pero naabutan niyo po syempre si Sir Ben Domingo. Ay, of course. Opo. Ay, yes. The father of Ayan. barefoot journalism. Ayan, shout out Truly. po sa aming matandang oso. Sabi nga po Yes. natin nun, Professor Ben Domingo Jr. Ayan. Oo, siya po actually nga ang isa sa mga nagpatibay talaga sa Yes, atin, sa totoo DevCom. po. Ayan. Totoo din. And of course, si Dr. Danny Vargas. Yes. Ayan. Oo, Yung napaiyak kinukwento ka din, namin ma'am. kanina. Kasi po off-air, kinukwentuhan po namin si Kapalay Cristel kanina ng ilang mga stories namin ni Sir Minard sa Buhay DevCom student namin. So, na-include po namin yung sa radyo natin noon. Yung media stories natin. Ayan. Umiyak din po kayo at hindi natulog. ng Ay, of ilang course gabi. po. Oo. Mabaya off-air, kukwento namin sa'yo yan, Kapalay Cristel. Sige po. Mga iba't ibang story, pero feeling ko doon kami talaga yun ang wavelength na po at common Yes. denominator ng experiences namin as DevCom students. Ayan. So, sige po, let's proceed na po sa ating fourth question. Ayan. So, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa lakbay palay. So, bagamat Yes, po nagkaroon po ng postponement with regards po dun sa ating pagsunod sa protocols for energy conservation. Siguro po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan na lang muna ng kumusta po yung mga naging previous na mga lakbay palay activities and experiences po ng ating mga kapalay in regards po doon. So, ang lakbay palay po ay isa talaga sa mga pangunahing programa din po ng PhilRise, no? So, ito po yung time na talagang ginagather natin yung ating mga farmer beneficiaries and partners to showcase po yung technology na meron kami dito sa PhilRise. So, hindi lamang po dito sa Central Experiment Station ginagawa ang lakbay palay. Lahat po ng branch stations na meron si PhilRise ay nagkakandak din po ng lakbay palay. So, meron po tayong branch stations nationwide. So, twice a year ay kinakandak din po ito. So, previous experience ng ating mga kapalay, dahil gusto nilang laging bumabalik, of course, marami silang natututunan at nagiging makabuluhan talaga yung experience nila dito sa PhilRise. Kasi bukod sa mga technology na na-showcase sa kanila, na ipapakita natin, marami din silang mga kaalaman na nababaon, natututunan at na naibabahagi sa kanilang mga kasamahan pagbalik sa kanilang mga lugar. Ito din po kasi yung pagkakataon na nakakapanayam ng ating mga kapalay, yung ating mga experts and Yes. partners, especially po pagdating doon sa mga programa na talagang nakakapagbigay ng tulong at assistance sa ating mga magsasaka. So, nakakalungkot nga lang po na hindi natuloy this season. Actually, punong-puno po yung slots namin ngayong season. Ang dami pa pong hindi napagbigyan. So, hopefully po kapag naging okay na po ulit ang sitwasyon, Yes. maiputuloy na po ulit natin ang lakbay palay. Priority po namin talaga na maimbitahan yung mga kapalay natin na wala pa talagang experience o hindi pa nakapunta dito sa PhilRise. So, sila naman po ay binibigyan natin ng priority na makarating dito. At kung sila man po ay interesado, syempre, open naman po ang PhilRise Tech Center. Magsabi lamang po sila na sila ay interesadong maka-attend ng lakbay palay ng PhilRise at maaari po natin silang i-reserve ng slot para doon sa mga susunod na schedule ng lakbay palay. So, syempre po sa mga susunod na araw po, once po na maging maayos na po yung ating sitwasyon, ay magbibigay po ng announcement, of course, ang PhilRise. At syempre, i-feed din natin ng ating mga kapalay dito sa Radyo Agri 90.1 FM para po dun sa mga announcements and activities po para sa inaabangan na activities sa PhilRise ang Lakbay Araw. So, stay tuned lang din tayo dyan, mga kapalay at mga karadyo agri. So, yan po, mga karadyo agri at mga kapalay, ilan pa lang po yan sa mga naibahagi sa atin ni Kapalay Laarni tungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang babae at bilang isa sa mga institusyon at bilang part ng isa sa mga institusyon na nangunguna sa sektor ng agrikultura. So, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with Kapalay Laarni, Kapalay Cristel, parang nakikita ko marami ng mga pa-shoutout, mga pagbati sa mga Facebook pages natin.
Ayan na pala. Maraming salamat, Sir Raymel. Ayan. Sige, isa-isahin na muna natin. Sa Daily Phil Rice muna, Kapalay Cristel. Shoutout kay Annie La Rosa. Magandang hapon po, D.A. Fillers Eka, and Louis Veneracion de Soto. Wow! From Vietnam. Wow. Ang galing pa sa out. Vietnam yung ating viewer. Yes. And kay Nan Sumayod and Mikey Lavadja. Yeah. Go mga DevCom Eka. Ayan. So, from Kapalay ng Sumayod, magandang hapon po watching from Leyte, Region 8. Wow! Magandang araw po sa inyo. And ayun nga, from Vietnam, isang shoutout natin from Kapalay Louis Veneracion de Soto. Ayan, feeling ko si Kapalay like Lavadja ay DevCom din. Yes. So, hello ka DevCom. Ayan. At sa DA Filmic Facebook page naman po, from Kapalay Arnel Milevo. Good afternoon mga madam. Ayan, magandang araw din po at maraming salamat sa pagtutok. Ito naman, from Kapalay Ligaya Melquiades Samson. Good afternoon po sa inyo ma'am. Present ako ma'am from GAPAS, United Irrigators Agriculture Co-op. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok at shout out po sa mga kasamahan po ninyo, yung mga kasamahan pong membro ng GAPAS United Irrigators Agriculture Cooperation. At ito, isang certified ka-DevCom din at Kapalay from Kapalay Medel Espinosa. Pa-shoutout po, Ma'am La Arnie. Yan. And sa atin naman pong RCEF Extension Facebook page from Kapalay Girly Franco, watching from the municipality of Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa pagtutok. And Kapalay Cristel from our Radyo Agri Facebook page. Shoutout po kay Richard Santiagos. Yan. Shoutout po ang kasamahan natin from DOS Essential Luzon. Ayan, ang ayos na ayos sa DOS. And nakatutok din sa atin actually ang ating kapalay na si Sir Gio Baroga. Ayan, magandang araw sa iyo Kapalay Gio. At maraming salamat sa pagtutok. Ayan. So, sige, let's proceed na, Kapalay Cristel. Patuloy po kayong nakikinig sa programang Palay Bida sa Radyo Agri mula sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM. Maaari na rin ninyong mapanood ang mga na-miss nyong episode sa page and YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM. Yan. Sa mga hindi naman po naabutan ang simula ng ating talakayan ngayong araw o sa mga totally po hindi po nakapakinig ng ating episode, muli po ninyo itong mapakikinggan tuwing Sabado po ng hapon sa 90.1 FM channels po ng inyong mga radyo. So, i-replay po natin ito at nagre-replay po tayo tuwing Saturday. Of course, you can also follow our other digital platforms. Hanapin lamang po sa Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po ang ating text line 0962-119-7445 at gayon din po ang PhilRice text hotline sa mga gusto din po na magpa-reserve na ng slot para po sa ating Lakbay Palay at sa iba pa pong mga tours na offer po ng Community Relations Office para po sa PhilRice 0917-111-7423. At Pinag-uusapan pa rin po natin ngayon ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura, kasama pa rin si Kapalay La Arnie Madja mula sa Community Relation Office ng PhilRice. Sa mga una niyang naibahagi sa atin ay naipakikita na gaano kalakas ang isang babae na bagamat kaiba man sa kung paano natin nakikita sa kalakasan ng mga kalalakihan, ay talaga namang may malaking ambag sa tahanan, sa opisina, at sa maging sektor ng agrikultura. So kanina, yung iba't ibang mga roles ni Kapalay La Arnie sa bahay. Kumbaga, pagpasok sa bahay, may iba pa rin siyang functions doon. At of course, sa opisina at sa pagiging parte ng PhilRice ay talagang makikita natin ang strength o ang kalakasan ng isang babae. Ayan. Yes. So sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, ayan, for our next question naman po, Kapalay La Arnie, ito, feeling ko frequently asked question ito. Ayan, paano nga po ba ninyo nababalanse ang inyong mga responsibility sa bahay, sa trabaho, yung pagiging tinderella rin po ninyo on the side, at ano po yung mga lessons po na natututunan po ninyo from these experiences and roles po? I think, well, hindi madali very Opo. challenging. Yes. Mm-mm. At tao lang din tayo, napapagod din. Totoo po. Sabi ko nga, I always pray for strength, healthy mind and Yes. body.
Sabi ko, lagi kong kinakausap si Lord, Lord, binigay mo sa akin tong task na to. So, kailangan palakasin mo ako, pahabain mo ang aking pasensya para magampanan ko itong tungkulin na inatang mo sa akin. So, yun yung gabay ko everyday na isa sa mga weapon ko talaga kung bakit. Secret weapon, best weapon kung bakit nababalanse ko ang aking responsibilidad sa tahanan at sa opisina. So, sa palagay ko din, sa aking paniniwala, kapag taglay mo na yung values o yung pinapahalagahan mo talaga sa buhay, kahit nasa opisina ka o sa tahanan, magagawa mong magampanan yung mga nakaatang sa yung responsibilidad. Siguro kasi likas na rin sa ating mga kababaihan na kapag alam natin may umaasa sa ating kapamilya o katrabaho, mas lalo tayong nagiging committed to do our task na ma-implement natin ng maayos yung mga deliverables natin. Kasi ang lagi nating thinking, so hindi naman ito tungkol sa kanila lang, hindi lang ito tungkol sa akin. Kumbaga, it's for everyone. Para kanino natin to ginagawa. So, yun siguro yung dahilan kung bakit nagagawa at nababalanse ko rin ang tungkulin ko sa tahanan at sa opisina. Bilang sabi mo nga kanina, Kapalay Arnie, ay tayo multiple personalities. Yes. Which requires, of course, different attitude, different way to present ourselves, di po ba? Dahil bukod pa po dyan sa mga halos everyday ninyong iba't ibang tao at grupo na nai-encounter sa opisina from 8 a.m. to 5 p.m. Minsan onwards pa nga po yan for sure. Kaya po, saludo kami, Kapalay Arnie, sa strength na binibigay mo and for sure sa inspiration din na binibigay mo sa mga kasamahan mo sa PhilRise, sa iyong pamilya. At syempre sa Dev community din. Syempre ay isa ka din sa talagang tinitingala na ka-DevCom naming mga kababaihan. Ayan. Wow, thank you. Yes, of course. Nakakakilig naman yun. Lalo na po pag narinig ito, lalo na ng mga bagong batches ng mga DevCom. Ayan, kagaya nila Kapalay, Cristel. And we do hope, of course, that we can learn something mula sa mga naibabahagi sa ating ni Kapalay Arnie. Lalo na bilang isang babae na communication practitioner din herself. Ayan. So, sige, next question na tayo. Okay. So, Kapalay Arnie, ano ang pangarap o aspiration nyo hindi lamang bilang isang professional kundi bilang isang babae na bahagi ng sektor ng agrikultura? Ang aking pangarap, masasabi ko, hindi na pang sarili kundi para sa mga kabataan. Ayun. Yes, iniisip natin ngayon yung mga salin lahi, Yes po. dami nang nangyayari sa ating lipunan. Tama. Gusto ko sana tayo maging instrumento na makapagpunla ng kamalayan sa mga kabataan, mahubog yung kanilang pagpapahalaga sa komunidad. Sana mahandugan natin sila ng maayos na lipunan, yung meron talagang malasakit sa agrikultura at saka sa kalikasan. So yun yung pinapangarap ko. Kasi syempre tayo, kumbaga, andito na tayo, alam na natin yung nangyayari, aware na tayo. Kumbaga yung kamalayan natin ay okay na. So, kumbaga, paano naman tayo magiging instrumento para mahubog naman at makapagpunla naman ng kamalayan sa iba, lalo na sa mga kabataan. Kumbaga, paano natin may spread yung awareness, yung passion, at pagmamahal sa sektor ng Agrikultura. Yes. Given po na alam naman din natin yung mga studies din, nakikita po natin na talagang nasa senior age na po ang karamihan sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Lahat ng klase halos ng food producers natin, but at the end of the day, yung ating tinatawag na backbone ng ating ekonomiya, nasa senior age na sila. Kaya po, napakaganda din po ng inyong vision na hindi po matapos dito yung passion, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa agrikultura. Ma-spread out natin, maipasa po natin sa salin lahi. Yan. Gusto ko yung term na salin lahi. Susunod na henerasyon. Yan. Ma-share? Actually, ma'am, Yes po. Opo. Yung sa mga bata, especially, yung simple lang na hindi pag-aaksaya ng Ay, kanin. totoo po. Yes, napakahalaga po niyan. Totoo. So, maging aware lang sila sa mga ganong gawain. Hindi mag-aksaya ng kanin, kumuha ng tamang pagkain lamang. Yes. So, yun. Malaking bagay na po siya. Totoo po yan. Ayan. So, yan actually isa sa mga campaigns din ng PhilRise na hindi magsayang ng bigas and actually ng pagkain in general. Ayun. So,
Actually, mai-share ko lang din po, dito din po sa aming ahensya, na-mention po kasi ninyo tungkol sa kabataan. Of course, kasama po ninyo ang PhilMec dyan sa vision po na yan dahil we also have this Youth for Mechanization program naman po kung saan, kagaya po ng inyong vision, Kapalay La Arnie, gusto po namin na maging parte din po of course ang PhilMec para maipamulat po sa mga kabataan gaano kaimportante ang agrikultura at ano yung pwede nilang mai-contribute. Kagaya po nung na-mention nyo kanina in those small ways na maaaring small lang kung titingnan, pero kapag naipon kasi yon, di po ba, talagang malaki po yung magiging contribution niyan, not only sa households, but of course sa food supply and food security din natin in general. Kaya yun, ako, feeling ko we were all sharing the same vision po pagdating sa sektor ng agrikultura. Sana maipasa namin sa inyo, Kapalay Cristel. Ayan, bilang kayo yung susunod na henerasyon. Lalo na po as comms practitioner, so iba kasi syempre yung approach natin when it comes sa communication approach. Bagamat hindi po tayo ganun ka-technical, pero syempre meron tayong sariling kaparaanan or approach paano natin maibibigay and ma-spread out yung kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa ating mga kapalay at syempre sa mga kabataan din. Ayan, sa mga susunod pang henerasyon. Ayan. So sa susunod naman po nating katanungan, sa inyo pong pananaw, Kapalay La Arnie, paano pa natin mas mahihikayat ang mas maraming kababaihan na maging aktibo naman po pagdating sa sektor ng agrikultura? Yes, unang-una, syempre mahalaga na maipakita yung kwento ng tagumpay ng mga kababaihan sa agrikultura. So, ang dami na nating mga leaders, ang dami na nating mga farmers na may mga kwentong tagumpay naman talaga pagdating sa agrikultura. So, kapag nakita ng iba na may mga kababaihang nagtatagumpay sa sektor na ito, palagay ko magkakaroon sila ng inspirasyon na sumali at makibahagi din. Ikalawa, kailangan natin ng mga programa like training or access sa mga technology or magbigay suporta sa mga institusyon upang mapalakas ang kasanayan ng ating mga kababaihan pagdating sa agrikultura. Siyempre, mahalaga din na maglikha tayo ng supportive environment na nagbibigay halaga din sa naibabahagi ng ating mga kababaihan sa sektor na ito. Kumbaga, kilalanin natin sila hindi lamang bilang gumagawa ng trabaho sa sektor na agrikultura, kundi bilang katuwang at sila ay maaari ding maging leader talaga pagdating sa sektor na agrikultura. So, sa ganitong paraan, palagi ko, mas marami tayong mahihikayat na mga kababaihan na magkaroon ng bahagi sa sektor ng agrikultura. Yes. I agree po dyan sa part na yan. And I'm sure lahat po tayo ay mag-agree doon na talagang meron lang equal opportunity and access sa mga kababaihan when it comes sa training, learning opportunities, na na talagang maibigay natin sa mga kababaihan para at least ma-ensure din natin na talagang well-capacitated at well-equipped ang ating mga kababaihan na sumabak pa lalo, mas makapag-contribute sila sa sektor ng agrikultura. Ayan. So, may mga ilang sharings lang din po ang ating mga kapalay sa ating Facebook page dito po sa DA PhilRice. Ayan, meron palang kwentong bahagya. May sharing si Kapalay Louie Veneracion de Soto. Ayan. Sabi niya po, parang napapansin niya ang mga sakahan dito sa Vietnam ay walang damo at malinis na nakakalaki ang mga palay. Tapos green na green at walang pagkukulang sa tubig. Marami rin silang lawa at ilog na nagsusupply ng irigasyon. Tapos maganda rin daw po ang climate doon. Ngayon nasa 18 to 22 degrees Celsius daw sila. Ayan, thank you po sa inyong sharing, Kapalay Louie. And ingat po dyan sa Vietnam. Ayan, and ayan, from Kapalay Micaela Sioson. Ayan, hello po Ate Paye. Ayan, cute afternoon po, sabi niya. Cute afternoon din sa'yo. Hello, Mika. Ayan. And eto pa, meron pa from DA PhilRice Facebook page, from Kapalay Nan Sumayod. Ayan, thank you po sa pa-shoutout mga madam. Isa din po akong kapalay. Mula naman po sa Office of the Provincial Agriculture ng Region 8 sa Leyte. Deputized Seed Inspector mula naman po sa BPI NSQCS 8. Ayan, ang kapartner daw po ng PhilRice in terms of CS Inbred Seeds Production. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating kwentuhan ngayong araw. Ayan, from DA PhilMec naman po kay Rylin S. Galing ni Ma'am Arnie. Si Ate, ano po ba to? Si
Ano na yung first? Ate Arlene Solomon po ba ito? Ayan. And kay Baby VM, good afternoon po from Balansay Mimping Irrigators Association. And from RCF Extension, kay Leoncio Apachicha Jr. Good afternoon, ma'am, sir, watching from Liberated Banate, Iloilo. Ayan. So maraming salamat po kay Kapare Leoncio Apachicha Jr. mula po sa Libertad Banate, Iloilo. And ayan, mula din po sa Balansay Mimping Irrigators Association Incorporated. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwentuhan ngayong hapon. Ayan. So, for our last question na, Kapalay Cristel. At para sa huling tanong at para sa lahat ng ating mga kapalay, paano natin mas mapapalakas ang kultura ng respeto, suporta at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa anuman ang kasarian? Ayan. Ma'am, bago ko sagutin ang katanungan na yan, no, na-mention niyo po si Ate Arlene Solomon. Yes. So, actually, classmate ko po siya. Kapatid sa Communicators for Development. Yes, So, ayan, mahal sa Arlene, maraming salamat sa suporta. And also si Sir Midel Espinosa. yes. Ayan, mga kapatid ko sa DevCom. Anyway, so para sa akin po, mas mapapalakas natin ang kultura ng respeto, suporta at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa kung magsisimula po ito sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa isa't isa. Yes. Mahalaga po na matuto tayong makinig, bigyan ng pagkakataon ng iba na makapagbahagi ng idea nila, at kilalanin yung contribution or ambag ng bawat isa, anuman po ang kasarian dito. Sa isang organisasyon po na kagaya ng PhilRise, ng PhilMec, or kahit anong ahensya na kung saan ang layunin po natin talaga ay makapagbigay serbisyo at makapaglingkod sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Mas nagiging makabuluhan po ang ating trabaho kapag may kultura talaga ng pagtulungan, respeto at malasakit. Yes. So, and I thank you. Wow, very well said. Kapalay ng Arlene, sasabihin ko sana candidate number 1. Pero yun po, nakakatuwa po na isipin na even iniisip natin na small ways lamang ito na pagmamalasakit, kultura ng respeto. Pero napakalaking bagay po niyan, lalo-lalo na sa sektor ng mga kababaihan at sa sektor ng agrikultura na kung everyday po ay nagagawa natin ito, Kapalay Cristel at mga kapalay, Karadyo Agri, napakainam siguro ng ating pamumuhay sa araw-araw. Na lahat tayo, kumbaga mafe-feel po natin na yung inclusivity na talagang lahat tayo magkakasama. Sabi nga, we're in this together. Sabi nga, lalo na may mga pinagdadaanan po tayo, yung mga geopolitical tensions sa Middle East, among other issues natin, talagang napakaganda po na yung kultura po ng pagkakapantay-pantay ay nandun pa rin po all the time, and we can do that sa iba't ibang paraan, no matter how small it is, maaaring insignificant para sa iba, pero it matters po sa bawat isa. Ayan, ako. Thank you very much po, Kapalay Arnie, sa mga na-i-share po ninyo sa amin ng mga words of wisdom and encouragement din, lalo-lalo na po sa sektor ng kababaihan at bilang bahagi po ng sektor ng agrikultura. So, bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Kapalay Arnie, baka po meron pa po kayong gustong mga i-shout out o mga batiin po ng mga kapalay at karadyo agri natin ngayon? Yes, ayan, kakachat lang actually po ng anak ko, nanonood daw sila. Wow, Shout out supportive! sa aking anak, kay Kat Choy, Timothy Mandia, sa aking bunso si Paul Terence, ang aking mami, Mami Ed, and Daddy Kate, Tita Nene, ayan, sa lahat ng pamilya kong nanonood ngayon, sa mga kaibigan ko, classmates sa Development Communication. So, magandang hapon, maraming salamat sa pakikinig at sa suporta. Yes, ayan po. Sa mga medyo na late po yung sa family members, sa mga friends po niya, Kapalay Arnie, kung medyo na late po kayo, wag po kayong mag-alala. I-upload po namin ito kaagad sa aming YouTube channel para ma-replay at maulit-ulit din ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. And we also have the replay broadcast po every Saturdays, 2 to 3 p.m. din po yan. Ayan. So, with that po, ayan, maraming salamat po ulit, Kapalay Arnie, at natunghayan po natin ang isa na namang napakamakabuluhang talakayan sa ating programa, partikular na po sa maganda at makulay din pong karanasan ng ating kapalay na si Kapalay Arnie Mandia bilang isang babae sa mundo ng agrikultura. So, para tanungan segment na tayo, Kapalay Cristel? Bago po tayo magtungo sa ating palay tanungan question ngayong araw, sagutin muna natin ang ating naging palay tanungan last time. Yan.
Mula sa tanong na tama o mali, ang palayamanan ay isang sistema ng pagsasaka na nagsusulong ng iba't ibang uri ng tanim o diversification, planadong paggamit ng lupa or intensification, at pagsasama-sama ng iba't ibang gawaing pagsasaka or integration upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagkain at kita ng pamilya. Ang sagot po ay tama. Ayan. So yun po yung ating palay tanungan recap. So ngayon naman po, ayan. So bago natin sabihin yung ating palay tanungan ngayong araw, syempre po yung atin pong mechanics, ayan, i-type lamang po sa inyong mga cellphone ang radyo, space, pangalan, space, ang inyong bayan o location at ang inyong pong sagot sa 0917-111-7423. Ayan, para po sa ating palay tanungan question of the day. Ayan, ifo-flash po ng ating technical staff na si Sir Raymel. Ayan, para po sa mga nakatutok sa ating live stream ngayong araw. Ayan. So, ang ating palay tanungan ngayong araw, ayan, tama o mali, yun din po ang inyong isasagot. Mahalaga ang respeto at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa, anuman ang kasarian, upang maging epektibo at produktibo ang isang opisina o organisasyon. So, ulitin ko po sa mga nasa broadcast na nakikinig, yan, tama o mali, mahalaga ang respeto at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa, anuman ang kasarian, upang maging epektibo at produktibo ang isang opisina o organisasyon. Ayan, i-text lamang po ang radyo, space, ang inyong pangalan, space, bayan, space, sagot, sa 0917-111-7423. Ayan. So, yung unang 5 sasagot po ay mananalo. Of course, isa-shoutout po namin sa ating next episode. At kasama rin po kayo sa raffle upang manalo ng exciting prizes. Kaya po, abangan po ang announcement na yan dito, Kapalay. Yan. Para sa ating public service announcement, Kapalay Cristel. Mga kapalay, ngayong Marso, ipinagdiriwang natin ang National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng kababaihan sa ating lipunan. Ito ay alinsunod sa Proclamation number 224 na nagdedeklara sa unang linggo ng Marso bilang Women's Week at sa Marso 8 bilang Women's Right and International Peace Day, Proclamation number 227 na nagtatakda sa buong buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month at Republic Act number 6949 na nagdedeklara sa Marso 8 ng bawat taon bilang National Women's Day. Kaakibat din dito ang Republic Act number 9710 o Magna Carta of Women na nagtataguyod ng karapatan, kapakanan at pantay na oportunidad para sa kababaihan. Kaisa ang DA PhilRise sa pagbibigay pugay sa taon ng kababaihang magsasaka bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa agrikultura at sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating isulong ang pagkakapantay-pantay, igalang ang karapatan ng kababaihan at suportahan ang kanilang pamumuno at pag-unlad sa tahanan, sa komunidad at sa sektor ng agrikultura. At syempre po sa ngalan po ng aming ahensya na Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization through our Director for Dr. Junicia Alvinia, lahat po ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura po, lalo-lalo na ipatuloy po namin kinikilala at binibigyan po ng pagpapahalaga dito po sa PhilMed. Para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, mag-text or tumawag lamang po sa PhilRise Text Center or hotline sa numerong 0917-111-7423. Gayon din po, i-like at i-follow na po ninyo ang DA PhilRise, DA PhilMec, RCF Extension at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri at sa mga programs po nito, andito pa rin po ang ating text and call hotline na 0962-119-7445. At muli po, maaari nyo rin pong balikan, napakinggan at panoorin ang Palay Bida sa Radyo Agri kada Sabado po sa ating 90.1 FM radio channel at sa ating YouTube channel. Ayan. Kami po ang inyong nakasama ngayong araw, Kapalay Cristel mula sa Philippine Rice Research Institute. At ako naman po si Badeth Pare mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Bye for now!